Welcome to another episode of our vlog dito sa Red Cage Laboratory. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay kung paano maglinis ng cage tulad nito. Yan. Unang-una, pag bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin, maaaring i-hit mo ang subscribe button and share and like na din. Okay? And press that notification bell para sa mga susunod nating videos, information. Okay. So, una, bakit kailangan natin linisin? Bakit kailangan malinis ang ating cages ng ating mga rabbit? So, una, para maiwasan ang pagkakaroon na ng sakit. Okay? So, syempre, tulad ng mangge, yan. Maraming sakit ang nakukuha sa maduming kapaligiran ng bahay ng ating mga rabbit. Okay. Pangalawa, syempre para hindi sila mairita doon sa amoy. Kasi yung ihi nila ay medyo may amoy. Okay? Tsaka yung poops nila, pag nabasa ng ihi yon, medyo hindi magandang amoy. Okay? Pangatlo, para makarelax sila. Ha? So, yan ang and maging healthy sila. Okay. So, paano ba natin anong kailangan natin gawin? No? Gamitin. So, kailangan natin ng ating rabbit. So, ito, mahalaga ang toothbrush. Hindi natin ito gagamitin para toothbrushan sila. Okay? Gagamitin natin ito para kuskutin yung mga tumigas na poops dun sa cages nila. Okay? Pangalawa, kailangan ng tubig. So yun, kung wala kang hose, may ganito, kahit balde ng tubig yan. Yan, mga karagig. Siyempre, kung meron kang towel, pwede din yun. Diba? And kailangan din ng one-stick-ting. Wait lang, one-stick-ting. So, ito yung one-stick-ting na importante nito. Ito, diba? Meron din ako dito ginawang pangdakot. Ito, pangdakot ko ng books. So, yun, pwede mo yung ganun eh. Simulan na natin linisin ang ating rabbit. Ito, yung kanilang poops and bibig. So, ang isa sa kagandahan nito na naglilinis ka is everyday na monitor mo yung mga poops nila. Kung nagtataiba or normal ba yung tayo nila, so yun. Kailangan din pala natin ng garbage can. O yun, meron siyang garbage bag. So yung iba, iniipon tong poops para gawing fertilizer para mga halaman. So dito na papasok ang ating maiwagang walis-tingting. So yung iba naman, ginagawa nila dun sa poops, pinapatuyo nila tapos nilalagay sa plastic bags. Then yung binibenta sa mga flower shop kasi binibili din yun. So, pwede pagkakitaan din pala ang poops ng rabbit. So, pag natanggal na natin yung poops, i-sprayan na natin ito. Okay, wala ka na mabilis na. Pagpag-konti, tapos yung water. Wala. Okay lang yan na medyo basa siya para hindi na didikit yung poops. Okay, dangerous na. So, ito, dyan na yung part na may poops kasi ito lang yung meron, hindi siya lang nandyan. So, ito yung data. Kaya nandyan na yung poops niya. Okay, and then mag-check nyo rin pala yung kulay ng bibig. Hydration ba siya or sakit yun. 这一次
我真的睡着了。 Mga karagi, so nalilinis na natin. So pangalawa na to. And tuwing kailan ka ba dapat maglinis ng rabbit cage? So para sa akin depende. Kasi minsan hindi mo ano naman kasi alam kung pag marami ng poops, so syempre madumi na kailangan mo nalinisan. Pero sa rabbit trick, napansin ko lang na nung bago pa lang silang salta dito, madalas sila mag-poops. Then, nung week after, yun, nakakapag-adjust na sila. Eh, ng lesson, no, nabawasan yung kanyang pag-poops, which is normal pa lang nila. Normal nila. Okay? So, yun, depende. Pero the best thing for me is every morning. So, after ko sila bigyan ng breakfast na food, so yun, syempre habang kumakain sila, yun, kumakain pa. Sinantay ko muna matapos. And after that, it's time to feed. Okay? So, number 2. Diba? Yun yung ating pangatlo. Yan. Tingnan nyo, malalaki na siya. Diba? Dalawa sila, tingnan nyo. Very mataas talaga yung appetite ng mga rabbit na malalaki. At madami sila magpusa yun. Kahapon pa to. No? So, since ako ko nalilisin, 1, 2, 3. So, ibalik ko na ito ang aking work. 我真的睡着 Ah, 了。 balik na natin. Kasi ano to ito din yung nag-hold dun sa mga cook tray para hindi siya mahugot ng basta-basta or ng bata dun sa sa pagkakasalan niya. Okay? Yan mga karati. Saka isa pa pala, natatanggal din yung mga maliliit na natatapong pagkain nila. So nalilinis na rin. Diba?